Kabanata 61 hanggang 65. Ngumiti si Sen Yu at sinabi, ang Soul Communicator ang karaniwang kagamitan ng ating asosasyon, at ito rin ang kapakanan ng asosasyon. Ang bawat panday ay mayroon nito. Tungkol naman sa singsing na ito, hiniling sa akin ng Pangulo na ibigay ito sa iyo, at sinabing ito ay pansamantalang ipinahiram sa iyo. Ito ay may 10 metro kubiko na espasyo sa imbakan, na mas maginhawa kapag ikaw ay nagdadala ng mga gawain. Kung hindi, paano mo dadalhin ang mga gawaing iyon? Mayroon bang mga benepisyo? Ngunit ang storage ring na ito ay masyadong mahalaga. Hindi makalkula ni Tangwulan ang halaga ng 10 metro kubiko ng imbakan. Inilagay ni Sen Yu ang dalawang bagay sa kanyang mga kamay, kunin mo na. Sapat na para makumplito ang gawain para sa asosasyon. Ang storage ring na ito ay ibinibigay sa iyo ng maaga ng asosasyon. Ito ay pakinabang ng pang-apat na antas na panday. Chairman, sabihin mo, naniniwala akong magagawa mong maging level 4 panday sa hinaharap. Huwag mo kaming pabayaan. Umatras si Tangwulan at yumuko kay Sen Yu, salamat, Master Sen, at salamat, Presidente. Tinulungan siya ni Sen Yu na tumayo, hinawakan ang kanyang ulo, at ngumiti at sinabing, bagaman hindi ako ang iyong guro, mayroon pa rin akong obligasyon na paalalahanan ka. Lahat ng antas ng buhay, iba't ibang mga landas ay humahantong sa iisang layunin. Bagamat sa pagunlad ng panahon, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay wala na sa lahat ng mga industriya. Maglaro ng mapagpasyang batayan. Maraming mga ordinaryong tao ang makakapagkumpleto ng mga gawain na dati mong kailangan upang makumplito ang mga gawain kailangan mong makumplito noon, anuman ang kailangan mo ng mga Soul Masters. Upang makamit ang ilang mga tagumpay sa paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Oo. Seryosong tumanggo si Tangwulan. Ang una niyang pangarap ay maging isang makapangyarihang Soul Master. Kahit na mukhang mas maunlad na siya sa Forge ngayon, hindi niya naisip na talikuran ang propesyon ng Soul Master. Hanggang sa umalis siya sa Blacksmiths Association, parang nasa panaginip pa rin si Tangwulan. Mayroon ka bang Soul Communicator? Bukod dito, binabayaran din sila ng Association of Calling Expenses. Sa kanyang communicator, naitala na ngayon ang Soul Guide Communication Number ni Sen Yu. Tingnan ang storage ring sa singsing na daliri ng iyong kanang kamay. Ang espasyo sa imbakan ay 10 metro kubiko. Ang halaga ay hindi makalkula, natatakot ako na hindi ito mas mababa kaysa sa halaga ng isang siglong gulang na kaluluwa. Ang hindi niya alam ay kahit na ang singsing na ito ay talagang isang benepisyo ng asosasyon, hindi ito isang bagay na matatanggap ng isang forging master ng ika-4 na antas. Sa halip, maaari lamang itong makuha sa pamamagitan ng pagiging master forging master sa ika-5 antas. Inaprubahan ni Mutyente ang singsing na ito sa kanya, malinaw na dapat niyang bigyang prioridad ang pamumuhunan sa batang ito na may malaking potensyal sa hinaharap. Napakaganda talaga ng kapakanan ng asosasyon. Oy, biglang naalala ni Tangwulan na may gagawin pa siya. Siya ay hindi lamang isang panday, ngunit isa ring Soul Master. Pagkatapos magparehistro sa Soul Master Association, maaari pa rin siyang makatanggap ng 1,000 federal currency subsidies bawat buwan sa kanyang kasalukuyang antas. Pagkatapos magtanong, ang Soul Master Association ay hindi kalayuan dito, at habang hindi pa huli ang lahat, diretso lang siyang tumakbo. Kung ikukumpara sa Blacksmith Association, ang laki ng Soul Master Association ay magkatulad. Bilang first-level Soul Master, makapasok lang siya sa unang palapag ng Soul Master Association. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng Soul Ring, nagparehistro siya at nakatanggap ng 1,000 federal na barya. Ang karanasan sa Soul Master Association ay mas masahol pa kaysa doon sa Blacksmith Association. Walang sino man dito ang papansin sa kanya, isang maliit na tao na mayroon lamang 10 taon ng kaluluwa. Gayunpaman, napakasaya pa rin ni Tangwulan, at ang ani ngayong gabi ay talagang hindi maliit. Bumalik sa dormitoryo, sina Yun Xiao, Zhou Changxi at XE ay nagmumuni-muni na. Tahimik din siyang umakyat sa kanyang kama at nagsimulang magnilay ayon sa meditation technique na itinuro ni Wu Changkong ngayon. Sinabi ni Teacher Wu na sasanayin sila ni XE bukas, at hindi niya alam kung anong paraan ang kanyang gagamitin. Ang kapangyarihan ng espiritu ay umiikot sa katawan sa mas komplikadong paraan. Hindi nagtagal, pumasok si Tangwulan sa estado ng pagmumuni-muni, at ang hindi gaanong makapangyarihang kapangyarihan ng espiritu ay gumagala sa mga meridian, nagtitipon ng paunti-unti. Madaling araw. Nang matapos ni Tangwulan ang kanyang pagmumuni-muni, nagulat siya nang makitang nawala ang kabaligtaran na si XE. Maliwanag na ang langit sa labas, at sa unang pagkakataon na nagnilay-nilay ako sa pamamagitan ng bagong meditation technique, bumangon ako ng mas huli kaysa sa karaniwan. Mabilis na bumangon sa kama at tumakbo para maghilamos. Para sa kanya, ang pagkain ay tiyak na isa sa pinakamahalagang bagay sa araw. Sumugod si Tangwulan patungo sa pintuan ng gusali ng dormitoryo. Bago makarating sa pinto, nakita niya ang isang grupo ng mga senior students na nakatayo, nakatingin sa paligid, na parang may hinahanap. Papalapit, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure sa grupo ng mga tao. Si Mushi ay nakasuot ng uniforme ng paaralan, na may mahabang blonde na buhok na nakapusod. Maagang nabuo ang dalaga.
Mas matangkad siya sa kalahating ulo kaysa kay Tang Wulan. Siya ay slim at balingkinitan. Hindi pa man siya fully developed, medyo girly na siya. Nang makita siya ni Tang Wulan, lumingon lang si Mushi at nakita siya sa isang sulyap. Siya yun. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro si Tang Wulan. Bago pa makapag-react si Tang Wulan, napalibutan siya ng 7 o 8 senior na lalaking estudyante kasama si Mushi. Anong ginagawa mo? May hinalang tanong ni Tang Wulan. May itatanong ako sa iyo, anak, sumama ka sa amin. Isang matangkad at magandang lalaki na estudyante ang nagsabi kay Tang Wulan, ang kanyang boses ay malinaw na may dalang kaunting yin at yang. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang problema? Sabihin na lang natin dito. Sa puso niya, medyo naiintindihan niya. Ang mga senior na estudyanteng ito ay humihingi ng gulo, at dapat ay may kinalaman ito kay Mushi. Maraming mga first-year freshmen sa paligid, ngunit lahat sila ay napilitang bumalik sa pamamagitan ng mabangis na mga mata ng mga senior na estudyante. Ikaw ba ang bahala? Sa sandaling iniunat ng matangkad na lalaking estudyante ang kanyang kamay, hinawakan niya ang balikat ni Tang Wulan. Malakas na niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang balikat, at ang lakas na higit pa sa lakas ng kanyang mga kasamahan ay nagpasuray-suray sa matangkad na lalaking estudyante at muntik ng mahulog. Nang walang paghihintay, at walang anumang pagkakamali, kinuha ni Tang Wulan ang pagbaril sa unang lugar, at ang asul na pilak na damo ay dumagsa mula sa kanyang palad, halos agad-agad na ikinulong ang mga senior na lalaking estudyante. Siya na mismo ang bumangga sa taong kinilig niya. Noong siya ay nasa junior college, hindi niya ipinaglaban si Nier o ang kanyang sarili. Napakaraming tao sa kabila, kung hindi mo tatamaan ang kabila ng biglaan, wala siyang pagkakataon. Ito ang akademya kung tutuusin, basta nagmamadaling lumabas, hindi problema. Ang mga senior na estudyanteng ito ay halatang hindi inaasahan na sa napakaraming tao sa kanyang panig, si Tang Wulan ay maglalakas loob na gumawa ng isang bagay, at sa sobrang determinado, silang lahat ay mabibilbot ng asul na pilak na damo sa ilang sandali. Sa sandaling binanggit ng lalaking estudyante sa harapan ng pag-iipon ng kapangyarihan ng kaluluwa, nabangga na ito ni Tang Wulan. Bang! Ang matangkad na lalaking estudyante ay natamba at lumipad palayo, at si Tang Wulan ay lumabas, malapit na magmadaling makaalis sa kubkuban. Sa sandaling ito, isang figure ang tahimik na nakatayo sa kanyang harapan, at pagkatapos, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang lumitaw sa harap ng mga mata ni Tang Wulan. Sa isang nagninangas na liwanag na sumisikat sa kanyang katawan, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na parang masusunog ang kanyang katawan, ang bilis ng kanyang pasulong ay biglang bumagal, isang malamig na senggal lamang, at sakit sa kanyang dibdib, siya ay sinipa. Sinipa at bumagsak pabalik sa dating pagkubkob. Habang sinisipa pabalik sa paligid, nagulat si Tang Wulan na ang kanyang espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan ay bumagsak ng husto, at halos kaagad, ang ika-10 antas ng kapangyarihan ng espiritu ay ganap na naubos. Papa! Nabasag ang asul na pilak na damo, at ang mga senior na estudyante ay nakalaya mula sa pagkakasalubong. Kasabay nito ay nakasalikop ang napakaraming tao, sa ilalim ng kanilang espiritong kapangyarihan na higit na nahihigitan si Tang Wulan upang makalaya. Ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay nabasag sa unang pagkakataon, at ang mga side effect ng mutant blue silver grass ay lumitaw din, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naubos. Anak, maglakas loob ka bang saktan ako? Ang matangkad na lalaking estudyante ay hinampas ang mukha ni Tang Wulan gamit ang kanyang kamao. Tumigil ka! Malakas na sigaw ni Mushi. Pinigil ng lalaking estudyante ang kanyang kamay sa galit, ngunit tinulak pa rin niya si Tang Wulan. Sa oras na ito, nakita ni Tang Wulan na ang dating malakas na liwanag ay pinakawalan ni Mushi, at ang dilaw na daang taong gulang na spirit ring ay tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, at ito ay kasing dami ng 2 spirit ring. Sa itaas ng kanyang ulo, isang gintong dilaw na bola ng liwanag ang kumikislap na parang araw. Sa kanyang kaliwang balikat, bahagyang pumuputok ang isang maliit na grupo ng orange-red na apoy, na tila kaluluwa niya. Ang init ay nagtatagpo, ngunit ang temperatura ng nakapalibot na hangin ay tumaas ng husto. Anong klaseng martial soul ito? Napakalakas ng pakiramdam nito. Kusang tumabi ang ibang mga senior na estudyante, at dahan-daang naglakad si Mushi patungo sa Tang Wulan. Bagamat bumababa na ang temperatura ng kanyang martial soul, malakas pa rin ang kanyang aura. 2 singsing, isa na siyang dakilang soul master. Si Mushi sa ika-5 baitang ng aking intermediate department, gusto kong makipagsapalaran sa iyo. Kung plano mong magpatuloy sa pag-aaral sa akademya, huwag kang tumanggi. Malamig na sabi ni Mushi. Siya ay isang mapagkumpetensyang babae, siya ay mula noong siya ay bata. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan. Ang pinakaayaw niya ay ang may nagbabanta sa kanya, at ang matigas ang ulo na bahagi ng kanyang karakter ay mabilis na nangunguna. Magsasalita pa sana siya, biglang may malamig na boses ang narinig niya. Kung plano mong mabuhay, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at ilayo ang iyong mga dogleg. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mushi, ang kanyang balingkinitang katawan ay humigpit kaagad, at isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi alam ng iba kung ano ang nangyayari, ngunit kitang-kita niya ang halimuyak ng lamig na nagmumula sa kanyang leeg, at tila basta gumalaw siya ng kaunti ay pupugutan siya ng lalamunan.
Hindi siya ng ahas gumalaw, o ng ahas na palayain muli ang martial soul. Hayaan mo silang lahat umalis. Muling tumunog ang madilim na boses. Isang mukha ang nakausli sa gilid ni Mushi, hindi ba eksi-eksi? Siya ay mas maikli kaysa kay Mushi. Tila ang isang braso niya ay nakasabit sa balikat ni Mushi, at ang kabilang kamay ay nakahawak sa guanglong dagger, na nasa baywang ni Mushi. Asshole, alam mo ba ang ginagawa mo? Umungol ang matangkad na lalaking estudyante sa kanyang harapan. Malamig na sinabi ni Eksi, limitado ang pasensya ko. Kung sa tingin mo ay hindi ako maglakas loob na gawin ito sa akademya, maaari mo itong subukan. Gaya ng sinabi niya, ang kanyang light dragon dagger ay bahagyang tumigas, at biglang sumakit si Mushi. Ngumuso. Lahat kayo pumunta. Sigaw ni Mushi, kitang-kita niya ang pagpatay sa kanyang likuran. Kung tutusin, siya ay 13 taong gulang lamang na bata, at mabilis na nanag ang takot. Ang mga senior na estudyante ay kailangang maghiwa-hiwalay, at sa sandaling ito, isang dagandong ang umalangaw-ngaw, tumigil ka. Namamanhid ang buong katawan ni Eksi, at halos sabay na nawala ang light dragon dagger sa magkabilang kamay at ang invisible shadow dragon dagger. Sa sumunod na sandali, hinawakan siya sa kanyang kamay ng isang matangkad na parang agila na nanghuhuli ng manok. Opisina ng pagtuturo ng Intermediate Department. Mag-usap tayo. Anong nangyayari? Tiningnan ni Direk Long Henshu ang mga estudyanteng nasa harapan niya ng may malalim na mukha. Ibinaba ni Mushi ang kanyang ulo at sinabing, pumunta lang ako sa tanghulan para makipagkumpetensya para sa forging. Ngumisi si Eksi, magdala ng grupo ng mga aso para harangin ang mga tao sa aming unang taon na dormitoryo. Ganyan ba ang paghahanap ng mga tao ng mga nakatatanda mo? Malamig na tinitigan siya ni Long Henshu, ito ang dahilan kung bakit mo pinagbantaan ng kutsilyo si senior sister. Paano kung hindi sila tumigil? Pinatay mo talaga siya. Kinagat ni Eksi ang kanyang mga labi at pinunasan ang bilog ng mga nakatatanda na naruroon sa panghahamak, maaaring totoo iyon. Lumingon si Long Henshu kay Tang Wulan, ano ang tungkol sa iyo? Bilang pasimuno, ano ang gusto mong sabihin? Ang mga mata ni Tang Wulan ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatindi at sinabing, noong ako ay bata pa, ang aking ama ay nagsabi sa akin ng ganoong katotohanan. Noong ako ay pumasok pa lamang sa kolehiyo, ang aking ama ay nagsabi sa akin na kung ipapaalam ko sa kanya na ako ay mas nabubuli sa paaralan. Ang aking batang kaklase, siya ay magtuturo sa akin ng malubha. Gayunpaman, kung ang isang kaklase na mas matanda sa akin ay nang-aapi sa akin, siya ay lalaban sa akin, at hinding-hindi niya ako sisisihin. Sa pagtingin sa bata sa kanyang harapan, biglang napagtanto ni Long Henshu na pagkatapos ng maraming taon ng pagtuturo sa direktor, siya ay medyo hindi makapagsalita. Well said. Sa tingin ko wala namang ginawang mali ang mga estudyante ko. Isang malamig na boses ang narinig. Bumukas ang pinto ng opisina ng pagtuturo, at pumasok si Wu Changkong na may malungkot na ekspresyon. Sumimangot si Long Henshu, Teacher Wu, nakalimutan mo na ba kahit ang pinakapangunahing etiket gaya ng pagkatok sa pinto? Malamig na sinabi ni Wu Changkong, sorry. Ang mga kalamnan ng mukha ni Long Henshu ay bahagyang kumaibot, ang taong ito, walang sinseridad sa tunog ng paumanhin na ito. Noong nasa senior department siya, sumasakit ang ulo ng director ng teaching department doon. Pagdating niya rito, nag-coach na siya sa pinakamasamang klase, at hindi siya nagbago. Para ay bully ang malaki at maliit, napakahusay mo. Malamig na sinulyapan ni Wu Changkong ang mga estudyante sa unang klase ng ikalimang baitang na pinamumunuan ni Mushi. Kung pupunta ka para guluhin ang mga estudyante ko, tatalunan ko ang iyong guro sa klase. Galit na sinabi ni Long Henshu, Teacher Wu, mangyaring igalang ang iyong sarili. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, kung matalo mo ako, igagalang ko ang aking sarili. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay upang hilahin ang ulo ni Eksi, at hinawakan ng kabilang kamay si Tang Wulan, inakay silang dalawa palabas. Opisina ng pagtuturo. Ikaw. Galit na tumayo si Long Henshu, sinusubukang pigilan siya, ngunit nang maisip niya ang ginawa ni Wu Changkong sa mataas na antas ng departamento, pagkatapos ng lahat, wala siyang lakas ng loob na pigilan siya. Ang lalaking ito ay sadyang baliw. Kayong mga lalaki. Lahat ay bibigyan ng babala at parusahan ng isang beses. Para ay bully ang malaki, anong galing talaga? Ang galit na dean ay direktang nagpagalit sa 5 baitang na klase. Pagkalabas ng opisina ng pagtuturo, binitawan ni Wu Zhangkong ang kamay ni Tang Wulan at naglakad sa harapan niya. Nang makita ang kanyang tuwid na likod, mabilis na binilisan ni Tang Wulan ang kanyang lakad at hinabol siya, Guro, salamat. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, wala kang ginawang mali, walang dapat ipagpasalamat. Walang makakapagpaantala sa klase ko. Yumuko si Eksi, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, Teacher Wu, napakagwapo mo ngayon lang. Nakumbinsi kita. Kahit nasanayin mo kami hanggang mamatay, hindi ako magrereklamo. Tandaan mo ang sinabi mo. Tahimik na sabi ni Wu Changkong. Eksi. Hinawakan ni Tang Wulan si Eksi, salamat din. Medyo naiinis na sabi ni Eksi, bakit parang ang awkward mo? Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, hindi ko lang maintindihan kung gaano karaming tao ang nang-aapi sa iba, at inaapi nila ang maliliit.
Ngumiti si Tang Wulan, magkaibigan na tayo. Kinagat ni Xe ang kanyang mga labi, masyadong madali para sa iyo na makipagkaibigan. Hindi kita tinuring na kaibigan. Sinabi ni Tang Wulan, hindi iyon mahalaga. Hindi nagtagal ay pinagsisihan ni Xe ang sinabi niya kay Wu Changkong noon, at tiyak na isang guro si Wu Changkong na ginawa ang sinabi niya. Ang physical fitness class na sinabi kahapon ay ipapatupad agad ngayong araw. Pangunahing pisikal na pagsasanay, pagtakbo. Ang palaruan ng Intermediate Department ng Donghai College ay 800 metro ang haba. 10 laps, ito ang gawain ni Wu Changkong para sa kanila sa umaga. At nag-iinit daw. Nang marinig nila ang bilang ng 10 laps, kahit walang sabihin ang mga estudyante, puno ng hinanakit ang kanilang mga puso, 8 kilometro iyon. Gayunpaman, nang makita nila na si Wu Changkong ay naglabas ng 2 set ng makapal na kadena at ginawa ang mga ito, at ang mga bakal na damit na tumitimbang ng 20 cut-ties ay inilagay kay Tang Wulan at Xe, hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano. Buti na lang. Kung ito ay kahapon, na may pasasalamat, siya ay bumangon upang labanan, ngunit ngayon siya ay wala. Bagamat mayabang, tiyak na susubukan niyang gawin ang kanyang sinabi. Higit pa rito, pagkatapos ng pangyayari ngayon, talagang hinangaan niya si Wu Changkong. Noon pa man ay hindi ikinahihiya ni Xe ang kanyang malamig at mayabang na karakter ngunit sa halip ay ipinagmamalaki siya, ngunit ang guro ng una ito ay hindi lamang mas malamig at mas mayabang kaysa sa kanya, ngunit mayroon ding malakas na lakas ng Leng Ao. Leng mayabang na lalaking Diyos, karapat-dapat na reputasyon. Lalong hindi nakaimik si Tang Wulan. Tuwang-tuwa siya sa ganitong uri ng mahirap na pagsasanay. Si Xe ay isang war spirit master ng agile attack type. Sa simula, kahit na may dalang 20 kati iron suit sa kanyang likod, mabilis siyang tumakbo. Si Tang Wulan ay hindi tumakbo ng mabilis, ngunit ang kanyang tagumpay ay matatag at kayang makipagsabayan sa malalaking tropa. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, pagkatapos ng 2 lap, ang bilis ni Xe ay nagsimulang bumagal. Nagsimula na ring mahuli ang ibang mga estudyante. Sa pang-4 na lap, mabilis siyang huminga, tila nasusunog ang kanyang baga, at tila ilang ulit na bumigat ang bakal sa kanyang katawan. Ngayon ay wala na siyang lakas na pagsisihan ang sinabi niya kay Wu Changkong. Kamusta ka na? Ang boses ni Tang Wulan ay nanggaling sa likuran. Lumingon si Xe at sumulyap sa kanya. Bagamat pinagpapawisan din si Tang Wulan, mas mabuti ang kanyang kalagayan kaysa sa kanya. Ayos lang ako. Kinagat ni Xe ang kanyang mga ngipin at pinabilis muli ng ilang puntos ang kanyang bilis. Malapit na bang mahuli ng lalaking ito? Huminga ng pantay-pantay si Tang Wulan, makatuwiran para kay Teacher Wu na hayaan kaming magpabigat. Pagkatapos ng lahat, kakatawanin namin ang klase sa promotion competition. Hindi umimik si Xe, at ang pagsasalita ay pabigat din sa kanya ngayon. 5 lap. Si Xe ay nagsimulang mawala ng kontrol sa kanyang katawan, ang kanyang mga binti ay kasing bigat ng tingga. Maari na talagang malampasan siya ni Tang Wulan matagal na ang nakalipas, ngunit hindi niya ginawa iyon. Ang kanyang pakiramdam sa oras na ito ay ganap na iba sa kay Xe. Ang bigat ng 20 cut-ties sa kanya ay parang wala. After 5 laps, warm up lang talaga ang feeling. Tahimik niyang iniunat ang isang kamay sa ilalim ng kilikili ni Xe. Naramdaman na lamang ni Xe na gum-on ang kanyang katawan, at ang kanyang mga hakbang ay biglang gum-on. Medyo nagulat siya na tumingin kay Tang Wulan. Ngumiti lang si Tang Wulan, binilisan ang paglalakad, at patuloy na tumakbo kasama si Xe. Nakatayo sa gitna ng playground, tiningnan ni Wu Changkong ang mga estudyante ng class 5 na nag-collapse na. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit paminsan-minsan lang nakasimangot. Tang Wulan, ang lakas mo, di ba? Isama mo siya sa pagtakbo para sa isa pang 10 lap. Lumingon si Xe para tingnan si Tang Wulan, ngunit nakita niyang kalmado pa rin ang mukha nito. Bamulong na lang siya, kailangan kong tumakbo pa ng 10 lap, mas mabilis iyon. Huwag kang mag-antala ng tanghalian. Hindi ako kumain ng umaga. Nagugutom ako. Hindi napigilan ni Xe na sabihin, tao ka pa rin ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, okay lang. Sa sandaling ito, isang batang babae ang lumakad ng mabagal sa direksyon patungo sa gate ng paaralan sa palaruan ng Intermediate Department. Ito ay isang batang babae na nakasuot ng puting pantalon at puting sando. Mukha siyang kasing edad ng mga estudyante sa class 5 ng unang baitang. Hindi naman masyadong maganda, masasabing maganda lang. Mahabang itim na buhok, itim na mata. Ang bilang ay itinuturing na higit sa average sa mga kapantay, napakahusay na proporsyon. Isang pares ng malalaking mata ang tumutusok. Habang naglalakad, parang may kakaibang ritmo ang kanyang mga hakbang, at kasabay nito ay may kakaibang aura. Huminto ang tingin ni Wu Changkong sa kanya. Ang batang babae ay hindi nakasuot ng uniforme sa paaralan, at oras na ng paaralan. Saang klase ka? Umakyat si Wu Changkong. Parang naaakit sa ibang bagay ang mga mata ng dalaga. Sa pagtingin kay Tang Wulan na humihila kay Xe para tumakbo, tila interesado siya sa dalawang nakasuot ng bakal na damit. Nandito ako para pumasok sa paaralan. Pero, sabi nila, lumipas na ang oras ng pagpaparehistro.
Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Wu Changkong at sinabi. Sumimangot si Wu Changkong, hindi ka ba estudyante ng Donghai College? Sinabi ng batang babae, hindi pa, ngunit umaasa akong makapag-aral dito. Pwede ba, guro? Kung siya ay lumipat sa ibang guro, maaaring siya ay direktang mapaalis, ngunit si Wu Changkong ay isa pang guro. Hindi. Ito ang Soul Master Academy. Kung gusto mong mag-aral, kailangan mong umasa sa iyong kakayahan. Malamig na sabi ni Wu Changkong. Kaya kung kumuha ng pagsusulit. Napangiti ang dalaga. Sinabi ni Wu Changkong, ano ang iyong pangalan? Sinabi ng batang babae, ang pangalan ko ay Gu Yu. Tumango si Wu Changkong, okay, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos noon, lumingon siya kina Tangwulan at Exi na tumatakbo, Exi, ibigay mo kay Tangwulan ang mga damit mong plancha, halika rito. Salamat sa tulong ni Tangwulan, bumagal si Exi sa dalawang lap na ito. Huminto siya, hinubad ang kanyang bakal na damit at ibinigay kay Tangwulan, magsuot ka pa ng damit na bakal, pwede ba? Sinabi ni Tangwulan, mas madali kaysa sa pagkuha sa iyo. Kinuha niya ang mga bakal na damit at sinuot ito ng casual. Pagkatapos ay nakita ni Exi na ang taong ito ay bumibilis na naman. Ang kanyang pisikal na lakas, ay talagang hindi tao. Humihingal, lumapit si Exi kay Wu Changkong sa gitna ng palaruan, Mr. Wu. Sinabi ni Wu Changkong, napakasama ng iyong pisikal na lakas. Sinabi ni Exi Siankang, ang aming mga Agile Attack Type War Spirit Masters ay nangangailangan lamang ng instant explosive power at flexibility, at hindi nangangailangan ng sobrang pisikal na lakas. Naiinis na sinabi ni Wu Changkong, superficial. Okay, ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon na talunin siya. Hindi mo kailangang tumakbo ngayong umaga. Napansin lang ni Exi ang babae sa tabi ni Wu Changkong at tinignan siya ng taas baba. Huminga ng malalim, ayusin ang lakas ng iyong kaluluwa, walang problema. Sinabi ni Wu Changkong, bibigyan kita ng 20 minuto upang magpahinga, at magsisimula ito sa loob ng 20 minuto. Si Exi ay hindi verbose, at agad na umupo ng naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang magnilay at magpahinga. Ang pagtakbo ngayon lang ay kumakain ng maraming pisikal at kaluluwang kapangyarihan. Ang Agile Attack Type War Spirit Master ay hindi nangingibabaw sa bagay na ito. Hindi man lang siya nilinga ni Gu Yu, lam-ingalinga ang kanyang mga mata, tila napaka-curious sa lahat ng bagay dito. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, ang paghamak sa mga kalaban ay ang pinaka-hindi matalinong pag-uugali. Sinabi ni Gu Yu, hindi ko siya hinamak. Bagamat sinabi niya iyon, ang pagwawalang bahala sa kanyang mga mata ay tila nagsasabi na ang taong ito ay hindi karapat-dapat sa aking paghamak. Tumigil sa pagsasalita si Wu Changkong at pinagpatuloy ang atensyon sa ibang estudyanteng tumatakbo. Si Tangwulan ay tumakbo sa unahan, ang kanyang bilis ay hindi partikular na mabilis, ngunit ang kanyang tagumpay ay matatag. Kahit magsuot siya ng 2 bakal na terno, hindi ito nakakaapekto sa kanyang takbo. Ang pangalawang lugar ay si Zhou Changshi. Sa ganitong uri ng pisikal na pagsasanay, ang pisikal na lakas ay walang alinlangan ang pinakamahalaga. Habang tumatakbo, binigyang pansin din ni Tangwulan ang gitna ng playground, at medyo na-curious din siya kung ano ang nangyayari sa biglaang babaeng ito. Nang tumingin siya sa batang babae na si Gu Yu ay tila hindi sinasadyang tumingin sa kanyang direksyon, ang kanyang mga mata ay nakaharap sa isa't isa, ang mga mata ni Gu Yu ay nag-iba-iba, naramdaman na lamang ni Tangwulan na ang mga mata ng babae ay napaka-seryoso sharp. Mabilis na lumipas ang 20 minuto. Tumalon si Exi, bahagyang ginalaw ang kanyang katawan, at nabawi ang kanyang lakas. Tumango si Wu Changkong, 30 metro ang layo, maghanda. Umatras si Exi, ang distansya ng bawat hakbang pabalik ay pareho, ngunit naglakad siya pabalik, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Gu Yu sa lahat ng oras. Nang makita niya ang babaeng ito, nakaramdam siya ng takot. Sa puntong ito, siya ay ganap na nakatuon, na nakaharap sa kalaban na ito sa kanyang pinakamahusay na estado. Ilang beses na naglaro sina Exi at Tangwulan laban sa isa't isa. Hindi lang malaki ang nakinabang dito ni Tangwulan, ngunit ganoon din ang ginawa niya. Ngayon man lang ay naunawaan na niya ang kahulugan ng pakikipaglaban ng leon sa kuneho ng buong lakas. Ang dalawang gilid ay tumayo ng 30 metro ang pagitan, at noon lang ibinalik ng batang babae na si Gu Yu ang kanyang tingin at bumagsak kay Exi. Simulan. Si Wu Changkong ay palaging napakasimple at direkta. Sa isang malinaw na inumin mula sa kanya, halos agad na pinakawala ni Exi ang kanyang martial spirit, at ang kanyang buong katawan ay puno ng bilis, at lumipad siya patungo sa kanyang kalaban na parang lumilipad. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan sa pagsabog, ang kanyang katawan ay nag-eject na parang isang masiglang cheetah. Mabilis na lumiit ang 30 metrong distansya. Si Gu Yu ay tila medyo hindi tumutugon. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, wala pang 10 metro ang layo ni Exi sa kanya. Ang liwanag na sandang ng dragon ay kumikinang sa kinang at pagsusuka. Hindi agad pinakawala ni Exi ang kanyang kakayahan sa kaluluwa. Bilang isang master ng kaluluwa sa unang antas, mayroon lamang siyang kakayahan sa kaluluwa. Kailangan ka ng magandang bakal upang makuha ang talam sa talam. Ang pinakamahusay na oras upang mag-break out.
Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ng kanyang kalaban, halatang mabagal siyang mag-react, marahil, hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang mga kakayahan sa espiritu. Ang mga estudyante ng Class 5 na tumatakbo sa Kondangan ay naging mas mabagal sa oras na ito, at ang lahat ay nanunood sa dalawang tao sa gitna ng palaruan na naghahanda upang labanan ang isa't isa. Sa kanyang mga kapantay, si XCXC na ang pinakamahusay na nakita nila. Siguradong hindi siya matatalo ng bagong babaeng ito. Isang bilog ng mga spirit ring ang namulaklak sa paanan ni Guyu, at tulad ni XCXC, ang kanyang spirit ring ay naging dilaw na kumakatawan sa isang siglong gulang na antas. Ngunit sa oras na ito ay nasa harapan na niya si XCXC, at si Guyu ay tila huli na para gumawa ng kahit ano sa oras na ito, maliban na lamang kung siya ay isang maliksi na uri ng pag-atake ng War Spirit Master. Siya ba? Hindi naman. Isang Saiyan halo ang sumambulat sa kanyang katawan bilang sentro. Dumating na si XCXC sa kanyang harapan sa susunod na sandali, pinutol ang Light Dragon Dagger sa kanyang kamay, at tinusok ang balikat ng babae. Ang asol na liwanag ay nagtagal, ang magaan na dragon na dagger ni XCXC ay tumusok sa asol na liwanag, at biglang nakaramdam ng puwersa na nagmumula sa gilid, tulad ng isang marahas na hangin na umiihip, itinutulak ang kanyang katawan sa isang tabi, at tinusok ang magaan na dragon. Biglang damapo ang punyal sa bakanteng espasyo. Kaagad pagkatapos, nagulat siya nang makitang biglang naging pula ang asol na ilaw sa katawan ni Guyu, at isang malafist-sized na bola ng apoy ang dumating sa kanyang harapan. Si XCXC ay karapat-dapat na maging isang War Spirit Master ng Agile Attack Type. Sa oras na ito kapag walang puwang para sa buhok, may ibang tao sa hangin, marahas na pinipihit ang kanyang baywang, at ang buong tao ay lumilipad ng paalang. Ang maliit na bowl ang apoy ay halos lumipad sa kanyang mukha, at maging ang kanyang buhok ay napaso. Sa sandaling tumama ang kanyang mga daliri sa lupa, muling tumalbog ang katawan ni XCXC at mabilis na nabuksan ang distansya mula kay Guyu. Ano ang kakayahan niya ngayon? Pagkatapos ng ilang pagtalbog, humila sa layong 20 metro ang layo, medyo naging seryoso ang mga mata ni XCXC nang tumingin ulit siya kay Guyu. May pagtataka din sa mga mata ni Guyu. Huli na lang siya kumilos. Siyempre, hindi siya nag-react ng mabagal, ngunit kusa, gusto niyang tapusin ang labanan sa isang suntok. Sa hindi inaasahan, ang reaksyon ni XCXC ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya, at iniwasan niya ang bowl ang apoy. Hindi lamang ang mga mata ni XCXC ang marangal, ngunit si Wu Changkong ay ganoon din, dahil, batay sa kanyang karanasan, hindi niya makita kung ano ang martial spirit ng babaeng ito. Ang Saiyan Light ay tulad ng Wind Attribute ability, ngunit ang Fireball ay malinaw na Fire Attribute. Hindi kaya nagtataglay siya ng kambal na martial arts spirit na may dalawang katangian, hangin at apoy. Kung ito ang kaso, kung gayon ikaw ay talagang nakahanap ng isang kayamanan. Napabuntong hininga si XCXC saglit, bago siya tumalbog muli. This time, halatang mas mabilis na ang bilis niya kaysa kanina. Hindi siya direktang umatake, ngunit mabilis siyang gumalaw sa paligid ni Guyu. Ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging napakagulo na imposibleng makuha ang kanyang mga galaw. Mabilis na lumiit ang distansya ng dalawa. Tanging ang dilaw na spirit ring lamang ang kumikislap kay Guyu, at hindi niya makita kung ano ang kanyang espiritu. Tahimik lang siyang nakatayo doon, nang hindi man lang iniikot ang kanyang katawan kasunod ng paggalaw ni XCXC. Papalapit ng papalapit ang distansya, biglang sumabog si XCXC, isang patagilid na sliding step, na sinundan ng isang side thrust. Noong 5 metro pa ang layo ni Guyu, ang 100 taong spirit ring sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, ang magaan na dragon dagger ay kumaway sa isang maliit na hanay, at isang magaan na talim ang bumaril. Daang taong spirit ring skill, ang unang spirit skill ni XC Zayguang Dragon Dagger, Light Dragon Blade. Ang dilaw na talim ng liwanag ay lumipad sa himpapawid, gumawa ng isang bahagyang dagandong ng dragon, at ang liwanag ay lumakas at lumakas. Ang mas kakaiba ay nang umabot ito ng wala pang 1 metro mula sa Guyu, bigla itong pumihit sa hangin. Pagkatapos ay nagpalit ng posisyon. Oo, dito malakas ang daang taong spirit ring skills, hindi pa banggitin na ang martial spirit ni XCXC ay orihinal na umiral sa napakataas na antas. Sayang talaga ang kalaban na kinakaharap niya ngayon. Ang Light Dragon Blade ay malapit nang tumama sa balikat ni Guyu. Ang katawan ni Guyu ay muling kumikislap ng asul, at ang isang Saiyan na ilaw ay tumama sa Light Dragon Blade na may walang katulad na katumpakan. Pag-akyat, ito ay naging isang Light Blade, Saiyan lang. Ang Saiyan Light Blade ay hindi kasing lakas ng Light Dragon Blade. Binuksan ito ng Light Dragon Blade sa isang iglap, ngunit sa ganoong sandaling pagkaantala, humakbang pasulong si Guyu at iniwasan ang pag-atake ng Light Dragon Blade. Hindi inakala ni XCXC na magtagumpay siya sa isang suntok. Sa makatuwid, nang lumipad ang Light Dragon Blade sa kanyang kalaban, sumugod din siya patungo kay Guyu. Nang humakbang si Guyu para iwasan ang Light Dragon Blade, ang iba ay nasa kabilang panig ng Guyu, ang Guanglong Blade ay itinaas, at si Guyu ay parang punyal na direktang tumatama sa kanya. Sa ganitong paraan ng pag-atake, maging si Wu Zhangkong ay hindi napigil ang tumango ng palihim. Bagamat wala pang dalawang singsing ang cultivation ni XCXC,
Talagang nagsimula na siyang maunawaan ang malalim na kahulugan ng ilang maliksi na uri ng War Spirit Masters. Nanunood din si Tang Wulan sa labanang ito, sa pagkakataong ito bilang isang bystander, mas naramdaman niya ang agwat sa pagitan nila ni Xe. Sa unang pagkakataon na nanalo ako sa kanya, ito ay dahil siya ay nahuli, at ang pangalawang pagkakataon ay dahil sa kakaibang ginintoang kaliskis, ngunit sa katunayan, ang lakas ni Xe ay talagang mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Wala pang 1 metro ang layo ng foothold ni Xe mula kay Guyu. Kinakalkala niya ang posisyong ito ng tumpak. Naabot lang niya ang kalaban, ngunit iniwan niya ang sarili ng isang puwang sa pag-iwas na maaaring maitaboy sa isang suntok. Sa harap ng malalakas na kalaban, ang kanyang sariling potensyal ay napukaw din sa isang malaking lawak. Gayunpaman, ang kalaban na ito ay malinaw na mas mahirap kaysa sa kanyang naisip. Sa sandaling lumapag ang kanyang mga daliri sa paa, biglang naramdaman ni Xe ang pagsipsip mula sa lupa, tulad ng pagtapak sa isang maputik na latian, ang kanyang kaliwang paa ay bumulusok, at ang suntok na dapat ay tumalbog ay biglang naging isang pag-atake sa lugar. Suray-suray si Guyu, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng kalahating hakbang, ngunit bigla na lang siyang pumutok. Kasabay nito, ang isang kono ng yelo ay binaril sa pagitan ng kanyang mga backhand. Ang layunin ay hindi si Xe, ngunit ang mga paa ni Xe. Ang putik sa kanyang kaliwang paa ay tumigas sa sandaling ang ice cone ay naturok, at ang paa ni Xe ay agad na napako sa lupa. Lumingon si Guyu at itinaas ang kanyang kamay, at isang bowl ang apoy ang lumipad patungo sa kanya. Sa ganoong kalayuan, si Xe, na isang War Spirit Master ng sensitibong sistema ng pag-atake, ay tinatakan muli ng kanyang kaliwang paa sa lupa, at imposibleng maiwasan ito. Ngunit sa oras na ito, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. Ang Guanglong Blade ay naglaslas at bumagsak sa bowl ang apoy na may walang katulad na katumpakan. Biglang pumutok ang apoy sa lahat ng direksyon, at sumabog ang apoy. Sabay-sabay na pinitik ni Guyu ang dalawang kamay, mga ice cone at fireballs, patuloy na lumilipad patungo sa kanya, hindi napigilan ng Light Dragon Blade na si Xe, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay sabay na itinaas, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay agad na kumislap. Magsindi. Bilang kambal na espiritong mandirigma ng maliksi na uri ng pag-atake, kahit na wala siyang bilis ng paggalaw, may tiwala siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa isang pangharap na pag-atake. Ang bawat isa ay isang spirit ring, ibig sabihin, ang cultivation base ay mas mababa sa ika-20 na antas. Si Xe mismo ay isang kambal na espiritu, at siya ay isang ika-18 antas na Panginoon ng Espiritu. Kumpiyansa siya na kaya niyang talunin ang kanyang kalaban sa simpleng pakikipagkumpetensya sa pagkonsumo ng kapangyarihan ng espiritu. Ang Light Dragon Dagger at ang Shadow Dragon Dagger, dalawang dagger ang umindayog sa hangin, sa tuwing sila ay umaatake, tinatamaan nila ang atake ni Guyu ng walang katulad na katumpakan at pinaghiwalay sila. Nagpapakita ng kanyang lubos na tumpak na paghatol. Maliwanag at makulay ang mga mata ni Wu Changkong, hindi lang dahil kay Xe, kundi dahil din kay Guyu. Yelo, apoy, lupa, at hangin, nagamit na niya ang 4 na kakayahan na ito sa pakikipaglaban kay Xe. Nagpakita ito ng iba't ibang mga kasanayan kabilang ang kontrol at pag-atake. Bagamat hindi maintindihan ni Wu Changkong kung saan nagmula ang mga espiritong kakayahan na ito, ngunit dahil gumamit siya ng isang singsing na espiritu upang ibahagi ang 4 na kakayahan ng katangian, walang alinlangang nagtataglay siya ng Super Martial Spirit. May pang-iinis sa gilid ng bibig ni Xe-man. Kahit na ikaw ay napakalakas, ang iyong espiritong kapangyarihan ay hindi maaaring mas malakas kaysa sa akin. Isa akong kambal na espiritu, level 18. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay may isang link lamang. Naramdaman na niya na ang yelong tumatakip sa kanyang kaliwang paa ay tumigas at nagsimulang lumuwag. Kapag nakalaya na siya mula sa pagkakapidyo ng kanyang mga paa, ang sitwasyon ay magiging mas malakas para sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita niya ang ngiti sa mukha ni Guyu, at pagkatapos ay nakita niya na sa susunod na sandali na itinapon ito sa kamay ng kalaban ay hindi na isang bowl ang apoy, kundi isang puting bola ng liwanag. Agad na sumabog ang liwanag sa harap ng mga mata ni Xe, at bigla niyang naramdaman na walang nakikita sa harap niya. Hindi maganda. Napasigaw si Xe sa kanyang puso, at ang isang pares ng mga punyal ay mabilis na umindayog sa kanyang harapan, umaasang gamitin ang pinakamatinding pag-atake upang labanan ang pag-atake ng kalaban. Okay, eto na. Ang boses ni Wu Changkong ay tumunog sa oras. Tumagal ng mahigit 10 segundo para makabawi ang paningin ni Xe mula sa maliwanag na liwanag, ngunit damaloy din ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanalo ka, sabi ni Wu Changkong kay Guyu. Sinabi ni Xiankang, Guru, hindi ako natalo. Napakatindi ng mga pag-atake ko ngayon, at maaaring hindi makalusot ang kanyang mga pag-atake. Malamig na bamantong hininga si Wu Changkong, kung matalo ka, matatalo ka. Ngayon pa lang noong hinawakan mo ang punyal, nasa likod mo na siya. Bahagyang ngumiti si Guyu, ang kanyang katawan ay kumikislap ng silver light, at bigla siyang gumalaw ng paalang ng 3 metro. Natigilan siya nang makita si Xe. Anong klaseng kakayahan ito?
Tumingin siya kay Wu Changkong, "Teacher, pwede na ba akong mag-enroll?" Tumango si Wu Changkong, "Gagawin ko ito kung ipapangako ko sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa akin ang iyong pinagmulan at ano ang iyong martial soul." Kinuha ni Goyu ang isang sulat mula sa kanyang mga braso, "Ito ang aking liham ng rekomendasyon sa junior college. Para sa aking martial soul, ang aking martial soul ay ang elemental na sugo. Gumamit ng elemento." Tinanong ni Wu Changkong ang kanyang sarili kung gaano siya kaalam, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang pagkakaroon ng ganitong uri ng martial spirit. Ngayon lang sa labanang ito kay XCXC, ipinakita ni Goyu ang mga kamanghamanghang kakayahan, yelo, apoy, lupa, hangin, liwanag, at kalawakan, 6 na elemental na kakayahan. Alam mo, sa One, kahit isang elemento lang ang taglay nito, isa na itong top-level existence. Ang pagkakaroon ng 6 na elemento sa parehong oras ay hindi maisip. Nakita ni Goyu ang pagkagulat sa kanyang mga mata at hindi niya ito itinago, "Kaya kung kontrolin ang 6 na elemento, ngunit ang aking spirit ring ay hindi maaaring ikabit sa alinmang elemento. Sa makatuwid, kaya kung kontrolin ang mga pagbabago ng mga elemento, ngunit mahirap hayaan silang maging mas malakas." Nang marinig ang kanyang sinabi, biglang namulat si Wu Zhangkong. Tamang-tama, walang ganap na posibilidad na maaaring magkaroon ng ganoong uri ng ganap na kontrol sa katangian at bawat uri ng partikular na makapangyarihang pag-iral sa mundong ito. Isa lang ang martial spirit, hindi 6. Ang pagkukontrol sa 6 na elemento ng sabay-sabay ay nangangahulugan na hindi siya maaaring magpakadalubhasa sa alinman sa mga ito, at walang elemento ang maaaring direktang nakakabit sa mga kakayahan ng kaluluwa. Ang mga kakayahan na ipinakita niya ay inilabas lahat sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling kontrol sa mga elemento. Hindi nakakagulat na ang bawat kakayahan ay hindi malakas, ngunit si XCXC ay napigilan ng kanyang matalinong paggamit. Gayunpaman, kahit na, ito ay tiyak na isang nangungunang martial soul, hindi mas masahol pa kaysa sa isang kambal na martial soul. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, ginamit lang niya ang elemento ng lupa upang maging isang latian upang mahulog si XCPI dito, at pagkatapos ay gamitin ang elemento ng yelo upang i-freeze ang maputik na latian. Mayroon na itong embryonic na anyo ng paglalapat ng ilang mga pinagsama-samang elemento. Ito ay ganap na nilinang. Siya ay isang napakalakas na Soul Master henyo sa hinaharap. Sinabi ni Wu Changkong, "Okay, naiintindihan ko. Miyembro ka na ngayon ng aming klase, Class 5 ng Grade 1. End of this chapter.